Ayoko lang pangunahan si Dom. Paano kung dumating yung time na mag-propose na siya? Well, Halimbawa, dumating ang time na gustong ni Dom magka-baby kayo out of wedlock. medyo malabo na yung inimprint ko sa utak ko dun sa scenario na yun. Halimbawa lang, wala si Dom sa buhay Opo. mo. Posible bang ma-inlove ka sa isang Rico Blanco? Umamin ako more than anything yung kaba ko dahil siya yung partner ko. How is she now? How's your mom now? Not doing very good, tita. But she can talk. Not anymore. Nakatitig lang siya sa amin. Oh my She God. couldn't speak. Akala ko, tita, alam ko na yung pain. Pero ito yung pinakamasakit. Hindi ako ready, tita. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amor. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay sino naman pong special na personality ang ating makakakwentuhan. An ABS-CBN star, actress, singer, model, at bida sa pelikulang Project B. Mga kaibigan, let's all welcome Sue Ramirez! Hello, everyone! Hello po. Thank you for watching, tita. Thank you for having me. And thank you also for the very first time. Salamat Alam mo, po. first time natin Opo, to. yes Di ba, po, first that's time? right. Although nag-attend ako sa mga press cons mo. Yes po. Pero never Opo, tayo magkaroon man lang na kahit na-interview ng konti or one-on-one. sandaling Right. kwentuhan. Yes, I'm so honored. Thank you po. I'm so honored to have you, honored. actually. Salamat Yes, thank po. you so much. Maraming salamat, April. And of course, to Regal Entertainment for making this possible. Sayang nga, Rico Blanco, at wala Oo ka nga. rito. Sana one of these days, ma-one-on-one naman kita, di ba? Kumusta ka na? I know, so you're so busy. One of the busiest Oo nga bakura po, ng I'm one of the ABS-CBN. most blessed, I will say. Pinaka-maswerte din. Kung trabaho po pag-uusapan, simula nung nag-umpisa po ako, hindi ako nawalan ng work. So, I can truly say that I'm lucky. You I know am why? blessed. Ang number one mong siguro asset doon is you're very professional pagdating sa trabaho mo. At magaling ka. Salamat. Oo, kasi kung hindi ka magaling at hindi ka professional, hindi ka i-bless ni Lord ng maraming Ito naman trabaho. Din po, malaking factor din po yung pakisama syempre sa mga tao sa set. But we always try to be naman the best that we are when I'm at work especially. Parang binibigay ko po talaga lahat. So, yung mga prayers ko, sinasagot talaga ni Lord. 2010, nung mag-audition Opo, ka. yes. I was 13 years Wow, old. 13 years So old. young. Wow. I give my 13-year-old self Oo. a pat on the back for being so brave and courageous to actually venture into show business. Wala akong background, wala po akong mga commercials. I just used to sing in school, sa mga misa, sa First Friday Mass, sa mga contests sa school namin. So, that was the only background that I had in entertaining or entertainment. But, yun po, nagkaroon ako ng chance when I saw a commercial on TV for Star Magic auditions in 2010. That was 16 years ago. Wow. I was 13, turning 14. Grabe talaga how the Lord worked for Yes, me. Kasi yes. pwede akong tita natakot, pwede po ako nahiya. Pero nung nandun ako sa audition, pang 697 po ako sa pila. Ganun kadami yung nag-audition. Ilan ang napili? Siguro nung sa roster na yon nasa baka 100 lang po ang nakuha. Or even less. Or baka Oo, maybe diba? even Oo. less. After that, I was called back to ABS. O Tas ang nakakuha mga ka ng kasabayan ko na pa callback. nun Oo. ay sila Colleen Garcia, na may mga commercial na po sila nung Yes, panahon na yun. So yes. medyo starstruck na Oo, ako sa oo. lahat ng mga tao Oo. na nami-meet ko, nakikita ko nung panahon na yun. Nanonood po ako lagi ng TV, mahilig ako manood ng TV. So, shocked ako nung wow, meron akong chance na ganito. Tapos parang never naman po ako nag-expect talaga. I was hopeful, pero I never expected na aabot ako ng 16 years sa industriya. And ito na nga po. At kalab team ko, at never din sa buhay ko, na naisip ko na magiging kalab team o kapares ko po
ang nag-iisang Rico Blanco. Wow, a Grabe yun. music icon, Grabe di yun, ba? grabe po yun. Whose idea was it na mag-audition ka sa It ABS-CBN? was purely my idea. Kasi nga parang mistisa, tapos Yes. kumakanta ako sa school. Oo. Lagi sinasabi ng mga tita ko, ng mga friends ng mom ko na, bakit di mo itry mag-artista? Ganyan, ganyan. Nagsisimula po talaga, magta-try ka lang talaga eh. Nakita ko yung commercial na yun, auditions, punta kayo sa ABS-CBN Audience Entrance. Yun nga po, pang 697 po ako sa Wow. pila. Nakakatawa lang na at that age, I had that courage. Kasi parang ngayon kung iisipin ko, ako, parang mapanghihinaan ako ng loob eh. Yes, Parang, yes. So, malakas ang loob mo, in other malakas words. sa loob ko oo. po at ako lang po mag-isa, bawal kang may companion inside. Wow. But I was lucky because my best friend's older sister was also there auditioning. So parang nakaplinano talaga ni Lord na Oo. komportable ako nandun. Wala pong aircon sa audience entrance. Wala pa akong pera, wala pong cellphone nun. Yung ate ko na isa, nagpanggap pa siya na mag-audition para lang po mapahiram niya sa akin yung cellphone niya. At saka mabigyan niya ako ng 100 pesos pambili ng waffle time. Dahil yun lang yung available na pagkain nung panahon na yun sa audience entrance. Nagsimula yung pila, andun na kami around 6, 7 a.m. And I finished at around 11 p.m. Wow. At hindi ako napagod, hindi ako natakot. Di ko naramdaman na umaandar yung oras na ganun na pala ako katagal po na nandun. It was God's way of making me feel comfortable. At yun yung redirection na nakuha ko. More than the fear, yung excitement siguro na mapasok Oo, may or adrenaline. matanggap ka. Opo, parang wala lang naman po sa akin kung hindi po ako makuha. Okay Yes. lang din po. Yes. Baka pwede ako sumubok ulit. Yes. Pero after that, mabilis lang yung naging audition process. Parang pinakanta lang ako. Harap ka dito, harap ka sa kanan, harap ka sa kaliwa. Yun lang yung ginawa. Tapos pinauwi na po ako. So sa tagal ko na nag-antay doon, sa tagal ko na nakapila, yun lang pala yung kailangan kong gawin. And well, I was lucky enough to get a call back po. Eh, yung callback ba nangyari how many days after the Less audition? than a week, I was already called back to ABS. Aircon na po to sa Star Magic office Oh, na po ang yes. callback. Oo. Tapos yun nga, sobrang starstruck ko. Nandun po mga artista na nakita ko na may mga career na po, kumbaga. Yes. Tapos ako na sobrang wala akong background, wala akong pinanggalingan, parang sumulpot lang ako out of nowhere. Parang from 100 na kinuha nila siguro dun sa 1,000, 1,500 na nag-audition, every callback, paunti po kami ng paunti. So, dumating na ako sa point na para OMG. Baka sa susunod na callback, hindi na ako matatawagan. Si mami kasi lagi nagkakyapo, nagbabaklaran yan dati. Nagnonovena yung Oo. mami ko. Tapos umiiyak po ako sa simbahan. Tapos maraming beses po, every time na magpe-pray ako, lalabas ako ng simbahan, may message agad po ako na nakukuha. Wow. Na may callback ako ulit. Oo. Na hindi ko talaga ina-expect kasi wala naman akong puhunan. Kumbaga yung oras ko lang yung, at effort ko lang yung ginawa ko. Yun lang yung ginawa ko. I was always called back and then eventually po, nakailang balik na rin ako sa ABS. Pinag-workshop po nila ako. Oh. So, yeah, so mukhang opo. sigurado na. Oo, Oo, hindi pa rin, pinapag-workshop hindi ka pa na. rin Yes, po. Opo, yes. pero pag Oh. hinabol po ako ng isang handler ng Oo. Star Magic at sabi niya, si Mr. M wants you to do an acting workshop with Star Magic. And sobrang Wow. swerte ko po. Yung iba nag-a-apply, nagbabayad po para makapag-workshop. Pero Correct, sa oo. akin po, Libre. yun lang. Dahil Yeah. tsinaga ko lang, bumalik-balik lang ako. Naging masipag lang ako. And hopeful lang ako. Binigyan po ako ng libreng workshop. And nung mga panahon na yon, sobrang happy ko talaga. Nung mag-audition ka, ang kasama mo lang, Mga kapatid ko po, mga mga ate kapatid ko. mo, okay. Opo, pero hindi You're the sila- youngest, I'm right? the youngest, Oo, yes. oo. I'm the youngest of 5 siblings. Yung mga ate ko po ang kasama ko. And yung lola ko sa Kamuning po nakatira. So, nandun lang sila sa bahay ng lola ko habang ako nag-audition ako. So, parang nag-aalala na sila. So, nung bandang hapon, yun na nga po yung ate ko na isa, yung kasunod ko. Nagpanggap po siya. So, may nagbebenta ng biodata sa labas ng audience entrance. Ipipill upan mo lang yun. Tapos kunyari, sabi ko mag-audition po ako. Kasi bawal po pumasok eh. Oo. Bawal may kasama. Yes, Bawal. yes, Kailangan yes, ikaw yes. lang talaga. Eh, hindi rin po ako sanay na mag-isa. Bunso nga po ako. Oo, So, oo. medyo baby po ako sa pamilya namin. Kaya,
nung time na yun, well, wala yung mommy ko. Alam niya na nag-audition ako nung time na yun. And sobrang grateful ko sa support ng mga sisters ko na sila talaga yun nandun. And si Ate Andeng, nagpanggap siya na mag-audition siya. So yun, para mapahiram niya sa akin yung cellphone niya. Para matawagan ko po sila if ever na matapos na po ako. Tapos yun yan, binigyan niya ako ng 100 pesos. Ang Pambili ng galing. tubig at saka waffle time. Alam mo, nakakatuwa rin mga pinagdaanan mo, di ba? Opo, Ayun, talaga. I'm so proud of how I started. Di lahat dumaan sa audition process eh. Yes. Kumbaga, Yung yung iba totoo shortcut, po, oo. marami. Oo, Medyo yes. may mga pamilya na po sa industriya na hindi naman po yun masama din. Okay, Pero ako, yes. I'm so proud na yun po yung pinagdaanan ko. Sobrang happy ako na yun yung naging proseso para somehow maabot ko po yung mga naaabot ko ngayon in life. Alam ko, ganun ko siya pinahahalagahan kasi alam ko kung gaano kahirap. And kung gaano hindi sigurado nung umpisa eh. Na tatawagan ba ako ulit? Baka ito na yung huling balik ko dito sa ABS. Baka ito na yung ano. Pero yun, I just took my chance. Kami ng mami ko, bibili pa kami ng mga damit sa Baclaran. Pa po kami bumibili ng mami ko ng damit dati. Sobrang mami ko magpupuyat po yan. Oo. Tatahiin kasi payatot po ako nung malit ako eh. So, tinatahi yung mga damit ko. Sobra po yung support actually na nakuha ko din from my family. Kaya hindi rin po siguro ako natakot. In fairness, yung nanay ko, maldita po yun, pero sobrang stage mom nun. Hindi niya po aaminin hanggang sa araw na to, but Oo. my mom is my biggest fan. And di pa ako artista, fan ko na yung nanay ko. Kahit saan niya po ako daling party, papakantahin po ako niyan. Sa Very stage. proud siya As sa'yo. in, lagi po, Very lagi proud siya siyang, sa'yo. lagi siyang ganun. So Oo. parang ako, meron akong confidence na, pag umuwi ako sa bahay namin, sinasabi ng mga tao, magaling ako. Sinasabi ng mga tao, maganda ako. So baka nga magaling nga ako. Baka nga maganda nga ako. Di ba? Kung maniniwala Oo, ka diba? eh. Oo. So grabe yung foundation po ng family. Oh, yung paniniwala, Sobra. yung suporta. Oo. Naniwala sila sa akin, kaya naniwala din po ako sa sarili. Oo naman, oo Grabe, naman. grabe yun. Oo naman, siguro first glance pa lang siguro sa'yo at saka yung height mo. Di ba ang tangkad mo na at that time, at 13 maybe? Hindi po. Hindi pa? Payatot ako, na maliit ako. Tapos, medyo nag-growth spurt ako nung mga 15, 16 years old na po ako. Hindi pa ako. Pero nung nag-audition ako, di pa po ako matangkad. Sobrang payat ko. Di ako marunong mag-makeup. Di ako marunong mag-ayos ng buhok. Di ako po marunong pumorma. Nice. Well, I grew up in a household na di po kami masyado nagbumol ng mga kapatid ko. Bihirang-bihira. Kasi, well, may sakit po yung daddy ko growing up. So, nagkasakit yung daddy ko nung 6 years old ako. So, hindi priority na mag-mall. Pero, ang masasabi ko, nakapaglaro ako sa labas. Minsan, alas 9 na ako ng gabi umuwi, yung mga damit ko nakakalat na sa kalsada sa labas ng bahay namin. Ganun kagalit yung nanay ko. Ganun. So, ganun ko na-enjoy talaga yung childhood ko. Nakapag-Black 1, 2, 3 ako. Nakapag-touch campi ako. Nakapag-patintero ako. Yun, in fairness, yung generation ko, I think, was the last generation who played outside. Meaning, you had a normal childhood. I did. Oo. And I'm so proud of that. At very important yun. Kasi yung iba, batang-bata pa nagsisimula sa showbiz, yun din, di ba? yun din. Yung iba, parang 5, 6 years old, Yes. na aga-artista na Even po early, sila. So, ano pa, younger. somehow, Oo. na-experience ko pa rin yung pagiging normal. And yun po yung embedded sa akin talaga. Yun yung buhay ko. Alam ko na yun po yung buhay ko. So, hindi ako namulat na artista na ako. Hindi. So, hanggang ngayon, yun din po yung dala ko. Na hindi man ako artista nagsimula, tao lang naman din ako. Alam mo, tao lang naman tayong lahat. Pero, hindi po yun yung kinamulatan ko na buhay. Alam ko po kung ano yung normal na buhay na meron ako dati. And yun lang yung kinontinue ko na life for myself. And of course, also my family has always kept me grounded. Nanay ko po ang unang sisita sa akin. At siya lang po ang valid na sisita sa akin. Siya lang po ang pakikinggan ko dahil siya po ang nakakaalam sa akin. Siya ang pinaka-nakakakilala sa akin. Kaya hindi rin po ako apektado sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi nga, I consider myself my biggest critic. I am most critical sa sarili ko. So, kung na-enjoy ko yung ginagawa ko at na-enjoy ko yung napanood ko, na ginawa ko, I think sobrang laking validation na po yun. Parang hindi ko na kailangan makinig sa ibang tao. And yun nga, the only comment and opinion that matters to me is my family's opinions. So, Especially your mom. yes, especially my mom. Bago ka nag-audition, wala na yung dad mo. Hindi po. Actually, Buhay pa nun. isang motivation din po yun. Parang my mom was the only one working. 5 po kami magkapatid. Daddy ko may sakit. Anong work ng mami mo? My mom is a labor leader. Tapos yung daddy ko rin, labor attaché po siya ng US State Department. He's an may American, pension, di yes, ba? my He was dad's an American. Di naman namin kailangan na mag-artista po ako. Parang it was just
I just wanted to try it out. Hindi naman po ako breadwinner. My mom provided for all of us naman po all those years. Pero parang somehow, parang gusto mo pong tumulong, di ba? Parang somehow, parang baka naman makahelp ako sa ginagastos ni mom. Kasi you can really see how stressed she is. My dad would have seizures from time to time. And yung pinaka, I think, malaking downside of it was, grabe yung nervyos ng nanay ko every time na ma-hospital yung daddy ko. Kahit na medyo sanay na po kami lahat growing up, yung nanay ko never nasanay. Parang lagi grabe siyang mag-alala sa dad ko. She's a very, very strong woman pa. Malakas yung, ni mami, yung personality niya. Yes, So, yes. nakita ko yun. And for me, I think yun yung pinakamagandang example ng love. So, growing up, nakita ko po kung anong itsura ng love. At saka yung sacrifice niya for your Opo, dad also. grabe Hindi po lang yan. para sa inyong magkakapatid, para rin sa, Opo. especially he was ill at that time, Yes, di ba? opo. Okay, but you were 13 also when your dad passed on. No, I was 17 na po. 17 na, okay. When my dad passed away. Mm-mm. He was sick for 11 years. Oh my God. So, oo. at that, I was 6 years old. Nung nagkasakit siya, namatay siya 17 na ako. Kawawa po, hindi lang yung nanay ko, pati si dad. Pati si rin dada. kayo, Opo, pati rin yeah, kayo. and also growing up, parang nung bata po ako, di ko naman naiintindihan kung ano yung mga kinailangan kong gawin para ipa-feel sa daddy ko na maging komportable siya. Parang, it was so awkward po sa bahay for a child to grow up na ganun yung situation. It was so awkward for me. I didn't know how to talk to my dad. Kasi hindi rin po siya makapagsalita. Parang na-affect yung speech niya. But I was so close to my dad kasi when I was younger, we used to go swimming every weekend. Lagi kami nagwo-walking ng daddy ko. Sobrang close ako sa daddy ko. So biglang nabago yung mundo naming lahat, magkakapatid, and sa mom ko. Nung umuwi yung daddy ko, one day na naka-wheelchair na siya. Oh Hindi my na po God. siya nakakapagsalita. Oo. So, medyo malaking shift po yun sa life namin talaga. How many boys ang magkapatid mo? Isa lang po. Isa lang? So, apat for Apat na girls. Oh, wow, wow. Tapos ikaw yung bunso. Pero kuya ko po yung pinakakikay. Opo, siya po yung pinaka-maarte, siya yung malinis sa kotse, siya yung matagal maligo. Talaga? Siya yung sa amin. Di ba siya spoiled? Medyo. Dahil pag isang dahil boy isang lang. boy favorite yun ng mami Oo. ko. Ba't ikaw ang bunso eh? Ako po talaga yung totoong favorite. Oo. Alam po yan ng mga kapatid ko. Ako talaga, opo. Ako yung katabi ni mami matulog. Hanggang mag 20 years old ako, katabi ko nanay ko matulog. Hanggang 20 years old ako, sinusubuan ako ng mami kong kumain. Wow naman! As in sa lamesa po, wala akong plato sa lamesa. Yung mga kapatid ko, lahat sila. Oo. Pero ako, yung upuan ko lang, katabi ako ng mami ko. Tapos, sinusubuan You allowed ko ako. it? Yeah. Kahit dalaga ka na? That was my life. And I enjoyed that. Iba talaga. Pag sinusubuan ka ng nanay mo, iba yung lasa ng pagkain. Oh. Totoo, iba talaga. Yung simpleng Oo. pirito, tapos lalagyan niya ng mangga. Oo. So lahat, alam mo yun, sarap, di ba? Or saging, adobo, tapos saging. Oy, ang sarap nun. Oo. So, and sobrang sarap din po magluto ng mami ko. So, yun yung kinalakhan ko talaga. Alam ko baby talaga ako sa Oo. pamilya. And Totoo. until today, like kahit yung mga pamangkin ko, ang tawag po sa akin, Baby Anna. Tapos my family calls me Ann or Anna. So sa bahay namin, yun po ang tawag sa akin, Baby Anna talaga. Do you still stay with your family o nagsosolo ka na? I'm living na alone na po. I actually moved out when I was 20. Hanggang sa huling araw na umalis ako sa amin, katabi ko po yung mommy ko. So ang laking shift na naman po nun sa buhay ko. Medyo may dark state na nangyari when I moved out. Sobrang lungkot ko, hindi ako sanay na walang mga tao sa paligid ko. Sanay ako, ang laki ng pamilya namin, 5 kami magkakapatid eh. So, ang laking shift po nun. But of course, that's how we grow eh. When we are most uncomfortable. Doon natin masasabi na nag-i-improve tayo sa life or meron tayong binabago sa sarili natin. Sobrang supportive ng mommy ko. So how long did it take you to get adjusted to dun sa bago mong setup? Until mag-isa ka na today, lang? I don't think I am as adjusted as I want to be. I'm Okay. still looking for the home that I grew up in. Oo. Nandun pa rin ako. Yung feeling ko po, dahil pag artista ka, parang in passing lang lahat, mabilis, project after project after project. So, I think I'm still that 13-year-old kid. I think I'm still that 20-year-old who's still finding my way. Siyempre, mahirap yun sa mom mo. How was the separation like? Sobrang supportive Oo, ng mami ko. Hindi niya pinaramdam sa akin actually na
hindi niya sinabi sa akin na huwag kang umalis. Yung hindi niya ako pinigilan, parang nakita niya rin yun as part of my growth. Pero alam ko po masakit yun for her. Naaalis ako sa bahay namin. Na baby. Baby Oo, talaga. baby niya, oo. So feeling ko malaking adjustment po yun for her. But she never made me feel. Mhm. Parang mas ako yung tinatanong niya kung kamusta ka dyan. She would cook for me and would bring it to my condo. Laging ganon. So she would always visit me. Also, she would always call me. I felt supported. That's why din po siguro lakas ng loob ko. Kasi hindi sila nag-doubt sa akin na kaya ko. Hindi rin ako nag-doubt sa sarili ko. Yung mga kapatid mo, syempre na-miss ka rin ng mga kapatid mo. Opo. Dahil ano kayo Opo, solid talaga. ang samahan yung magkakapatid. Sobrang close oh. po namin magkakapatid. Actually, yung brother ko din po, sabay kami ng birthday. 10 years apart. So, ang laking change din talaga na wala na yung mga kapatid ko sa paligid ko. Minsan, I cry myself to sleep. Dumating ako doon na parang sobrang lungkot ko. Hinahanap ko yung ingay ng bahay namin, yung pamangkin ko, yung mami ko na lagi siyang nandyan. Tapos biglang ikaw na lang. Nakaka-overwhelm siya. Pero yun nga, as I said kanina, we don't grow in comfort. We grow when we're uncomfortable. Change and growth is, well, necessary. Hindi tayo pwede maging stuck lang po kung nasan tayo. Kailangan alam natin na kailangan nating umusan and to move forward in life. And I'm just lucky enough that my whole family was very supportive when I made that change. Come July 20. 30 na po ako. Ayun, ikaw na galing na sa'yo yun, di ba? 30 na po ako sa birthday ko. Nakakaloka yun. Sa birthday mo. Yeah, opo. What are your plans? I'm the type of person, I just really go with the flow. Parang lahat po ng mga blessings na natanggap ko in life since I started working at 13. Lahat yun hindi ko pinilit. Lahat po yun hindi ko plinano. Lahat po yun dumating lang ng kusa sa akin. So, I wanna say na in the next few years and now that I'm turning 30, I still hope that it would be like that for me. Na mag-overtime yung guardian angel ko para bigyan ako ng mga blessings. But of course, gusto ko mag-start ng business. Yun lang siguro, parang step by step. I don't like kasi planning too much. I was never a planner actually growing up. Hindi naman sa nag-aantay lang ako na may dadating, no. Kumikilos at masipag naman po ako magtrabaho. Masipag po ako dumating nga po sa point na may isang chunk ng buhay ko hindi ko na naaalala dahil trabaho lang po ako ng trabaho nung early 20s ko. Sisipagan ko lang po lalo. Magdadasal lang ako lagi na mabigyan pa ako ng blessings. Ang laking factor po ng work ethic natin. Siyempre may mga changes din po tayo sa sarili natin. Hindi naman tayo perfecto eh. May mga pagkakamali tayo. May mga nakakaalitan tayo. Pero, paano natin iti-treat yun? I mean, how do we grow from that? Paano ba natin babaguhin yung mga... Dapat ma-acknowledge natin na kailangan natin magbago before it actually happens. Because if you don't acknowledge, then you're gonna be stuck forever. I see in you kung gaano ka kasaya. Ay, sobrang saya ko po. Yeah. As in, super saya ko po talaga. I know, napipil talaga namin. Napipil din nila eh, di ba? And of course, sabihin na natin na you're also in love at I'm this so in time. love, You're so in really. love at this time. I'm loved. I'm so loved right You now. are. I have You never are. felt this loved. Not in only my by your life family, by your before. friends, but Not also only, by yeah. your special someone. Yes, si Dominic, I always tell him, I love the way you love me. It makes me want to love myself. It makes me want to be a better person. Kasi sobrang bait po ng boyfriend ko, grabe. I know. Sobrang I know. bait po Oo, ng oo, oo. jowa ko, grabe. Sobrang proud ako. If anything, I'm most proud. Yun nga, it's the home that I grew up in. And it's the love that I've found right now. Grabe, sobrang minamahal po ako ng tama ngayon. Ayoko lang pangunahan si Dom, ha? Paano kung dumating yung time, I know it's going to happen sooner than later, na mag-propose na siya. Abangan. Are you ready to settle down? Well, siguro, tita, I think naman we get into relationships for that. 'Di ba? Gusto natin na makakasama ang partner na gusto rin tayong kasama habang buhay. So eventually, if it happens, we'll see. You're ready. We'll see. You're ready. I think- Hindi lang I we'll think see. so. You're ready. I think so. You're I think ready. so.
Kay Dom mo na ba nakikita yung tinatawag nilang Mr. Right? Well, actually, tita, sa mga past relationships ko, nakita ko rin naman po sila as Mr. Right. It's actually your decision. Kailangan pareho kayo and you're on the same page. You can't just decide na, okay, this is Mr. Right, but yung person pala doesn't see you as their lifelong partner, di ba? So, you have to make sure also, yun yung natutunan ko na hindi pala lahat ng minahal mo, kailangan sila yung tamang tao para sa'yo. But, necessary na dumaan po sila sa buhay ko. Sabi ko nga, lahat ng pinagdaanan kong hirap, lahat ng iyak na ginawa ko in the past, bumabawi si Lord through Dominic. Yun talaga yung sinasabi ko, yung napapatingin na lang talaga, sobrang pogi ng jowa ko. Yung parang, wow, grabe si Lord bumawi sa akin. Grabe talaga yon. Yung sobrang saya ko na ang bait niya, bonus na lang na ang pogi niya. If anything, pinaka gusto ko, yung kung paano niya ako mahalin at kung paano niya ipakita yung sarili ko sa akin. Na ganito kita tingnan na, sana ganito mo rin nakikita yung sarili mo. At nakikita mo yung sarili mo na magiging kayo. Sana, balang araw. opo. Pinipray not ko po just yun, magiging tita. kayo dahil kayo na eh. Ang ibig sabihin, yung... Pinipray ko po. Yes, Pinipray ko yes, talaga. And it will happen. Sabi ko nga kasi kanina is, iba ang glow mo eh. Thank you. Iba yung nakikita ko eh. Salamat. Sana one of these days, pagbigyan nyo ako. Oo nga, April, no? pagbigyan nyo ako. You together and Dom. Si Sana one of Winnie, these opo. days. Sabihin mo kay Dom, Sige po. the last press con you had, tuwang-tuwa ako sa iyo. Kasi alam ko si Rico Blanco, medyo he's a man of few Few words, words. yes. Opposite kayo. At Sobra. ikaw, nakita ko sa iyo yung pagiging vocal mo. On Okay. how you feel. Pinaaalam mo talaga sa lahat. I mean, wala kang tinatago. Yun po. You're very, very honest sa mga Yes sagot po. mo. Walang filter, kumbaga, di ba? Yun ang nagustuhan ng mga tao sa iyo, Opo, di ba? In fact, I was actually. I was so amazed the way you answer yung mga Salamat po. Q&A sa iyo Yes ng po. mga media, sa mga vloggers. Actually, tita, hindi ka mahihirapan kung wala kang Yeah. tinatago talaga. Yes, oo. Napaka-honest ko po. Actually, kahit nung bata pa ako, they would always ask me risky questions. But I would always answer honestly and what I really feel about it. Mahalata niyo po yun, hindi po ako marunong magsinungaling, masyado akong honest. The eyes say it all, says it all, di ba? Parang, hindi para magbulahan tayo. Kung ano yung tanong, makakakuha kayo ng Alam mo matinong sagot siguro sa akin. alam mo si Dom, Opo. kung nandito lang, siguro natunaw na sa mga description mo sa opo, kanya. grabe. Di ba? Alam niya yan. I'm Alam sure niya yan nababasa na in the niya, blind di ba? ako. May mga nasusulat, Opo. di ba? Oh, grabe. Sabi ko, actually, so lucky. Dom, you're so lucky, Thank you di ba? po. I'm so lucky as well. And also, alam mo, if I may, nabanggit ng ex-boyfriend mo na si Opo, Javi. yes po. Alam na talagang kayo ang magkakatuluyan. I don't know if you're aware of that. May nabasa ako. Yes po, nakita ko Yes, po oo, din di ba? yung interview. Galing, di ba? Coming from him. Yes, that's like I said, I pray for it talaga. Sana magdilang anghel siya. Oo naman. Oh, and that's what we are also hoping na Opo. mangyari para sa inyo. Yes, Kasi po. bagay kayo eh. Thank you po. Sabay Bakit? din po kami ng birthday ni Domo. Oh, wow! Yeah, we are born July 20, 1996 ako. 1990 si Dom. So, Oo. that's always been parang common denominator between us. We've known each other for a long time. We were acquaintances, we were friends. But there was never that intention. Parang every year we would greet each other happy birthday. Yun lang, parang it was Oo. to that extent when we see each other at parties. Parang, hi, uy, kamusta? May gano'n naman talaga eh. Opo. Kahit matagal na kayo magkaibigan, sometimes hindi mo yun marirealize. At that time, maybe siguro as friends lang. Wala pa sigurong Wala spark. talaga, never Wala pang spark at that pumasok time. sa isip ko Yes, na yes. mangyayari to. But Diba? I'm so happy that it And did. you've been through other relationships Opo, as yun well. din. Kahit siya rin, Correct. di ba? Tama po, Na yeah. parang kayo pa rin ang pinagtagpo. Tama. See? Parang iba ang plano. You eh. never know You talaga. never know, yes. Other things na pwede mong i-describe about Dom. Dom is very, very hardworking. He does content creation now. And alam natin kung gaano po ka-competitive. Yes, totoo ka. Alam natin kung gaano na rin po kadami ang mga content creators, vloggers, na magagaling Yes. po talaga. Right, So, right. he always sees to it that he makes content that is different. Na talagang content na pag nakita mo yung video or photo na yon, alam mo na, si Dominic to. His mind is always working. You may think he's just sitting down, pero palagi po yan nag-iisip, what's next? And I love that about him. I love how adventurous he is. All of his hobbies, he shares with people online, and people love that about him as well. He takes me on those adventures with him. Siyempre, trabaho lang po ako ng trabaho. Di ako nakabuo ng hobbies. When I was in my early 20s, parang di ako nag-tennis, di ako
tumakbo. Wala akong masyadong nagawa. Parang work lang ako ng work. But now, finally, parang, ayan, sinasama niya ako mag-tennis, sinasama niya ako magmotor. Wow. So, Oo. parang, Oo. parang ngayon, magte-trentahin na ako, di ba? Ngayon ko pa lang talaga na-enjoy, Yes. nararanasan Oo. yung mga ganito. Also, sobrang mahal na mahal ni Dom yung pamilya niya. Yun siguro isa sa mga pinakamagandang traits about him na gustong-gusto ko. You can really see how much he loves his family because I'm like that with my family as well. And sobrang bukas yung puso niya din sa pamilya ko po. Actually, nung nagsa-start pa lang kami, siya yung nag-initiate, siya yung nagsabi na, "Can I meet your mom?" And that's when you know that a Wow, person's oo. intentions Bibihira with na you yung are ganun, pure oo. and that he has good intentions. It's, oh my gosh, really? You want to meet my mom? Okay. Pinamit ko agad yung nanay ko na may maldita, no? Kung ano-anong narinig niya, pero Oo. hindi po siya natibag. Naintindihan niya po yung protectiveness sa akin ng mom ko. Even yung siblings ko, sobrang bukas ng isip niya. Hindi siya napipikon, hindi siya affected sa mga At hindi sinasabi umatras. din po. At hindi umatras. Oo, diba? Palaban. Oo. Opo. Oo. Hindi siya na-threaten ng Yes family po. mo, lalo Hindi na ng siya mama mo. na-intimidate ng Yes, nanay ko. oo. And I think that's also what my mom loves about him. My mom really likes Dom. Parang, nung umpisa pa lang, medyo magaan yung loob niya po kay Dominic talaga. And that's when I knew na, oh wow, baka nga parang pang endgame na nga to. Kasi sobrang komportable ng nanay ko sa kanya. And malaking factor po yun sa akin. Dumako naman tayo sa pinakabago mong project. Opo! Anong naramdaman mo when the project was offered to you? Especially na si Rico Blanco ang makakapareha mo. Parang odd couple, kumbaga, Odd di ba? couple talaga. Oh, di ba? So, Never in my wildest dreams did I imagine that this would happen to me. Hindi ko po pinangarap, pero sobrang grateful po ako na nangyari. At first, they pitched me, actually 1 year in the making, last year pa po nila ito pinitch sa akin. Nakala ko nga po hindi na matutuloy. When they pitched it to me, parang nakapeg na talaga si Rico. Pero di ako naniwala. Kasi usually ganun po yun eh. Pag may magpipitch po sa inyo ng pelikula, hindi naman yun agad-agad na kung sino yung nandun. Right. Yun talaga yung mga kasama mo. Kasi Yes, maraming beses na yes. po yan nangyari sa akin na ito yung peg natin. Pero pagdating sa set or pagdating na sa story conference, Yung final, iba na na. po. Yes. Opo. Na, well, always works out naman. Kumbaga, kung hindi siya, hindi para sa kanya yun. So, hindi ko sineryoso. Tsaka talaga, Rico Blanco, sa tingin nyo, papayag yun na ako yung kasama niya. oh, bakit naman hindi? Pero, syempre, Oo. meron tayong mga ganong doubts. So, hindi Yes. rin ako naniwala nung una. Until this year na, nung parang game na, gagawin na natin yung pelikula. Tinanggap ko po yung project na to nang hindi ko nabasa yung script. Anong I first believed ko- in Yes. Regal. I know how they work. I've worked with them a couple of times. And Regal Baby ako. Actually, the first movie that I did in my life is a Regal film. What movie was this? This was, flashback lang po ako dun. Pero, Aswang ni Lovie Poe. Oh, Regal yan. yeah. Huwag niyo na akong Oh. hanapin, please. Hindi, huwag niyo nang hanapin. Huwag niyo nang i-attempt. Pero yun po. So, Oh. unang-unang nagbigay sa akin ng chance talaga to be in a movie was Regal. So, grabe din yung tiwala sa akin ng mga yun. And ganun na lang din po yung tiwala na meron ako sa kanila. Of course, also, this is written by Jose Javier. Oh, Reyes. yes. No less. The So, one and only. So who am I to say no? Oh my Oh, gosh. diba? Of course, it's a hard yes Yeah. for me. Parang there was no doubt in my mind that this is a project that I would want to do. Also, the story, tita, parang wala pa tayong nakikitang kwento na Kakaiba sa eh. Pilipinas Kakaiba. na ganito Oo, yung oo, usapan. yes. And that's how open the world has become para sa ating mga kababaihan. Parang at one point, just recently, in the past years, women weren't allowed to vote. Ngayon, nakaupo na tayo. We are head of states. We are senators. Diba, ang dami na nating options, ang dami na nating pwedeng gawin. And I think this movie nga po is a love letter to all the women who paved the way. It's a thank you letter to all the women who said, no, you cannot demean us. Hindi nyo kami pwedeng ibaba kasi grabe yung power ng kababaihan. Grabe yung power natin as women. Yes, yes. And now we are proving again and again, time after time, na ito na nga, gumawa tayo ng pelikula ng isang babae na ayaw ng asawa, gusto lang ng anak. And pwede na natin yun gawin ngayon. Paano ka nakaka-relate dun sa character na yon? Naiintindihan ko po siya, tita, kasi yun nga, at one point in my life, parang na-feel ko na po yun na baka, oo nga, pwedeng mag-baby na lang ako. Parang ganun. Parang gusto ko na ng baby. Parang okay lang ako kahit wala akong partner. Parang alam ko sa sarili ko na
kaya kong mahalin, kaya kong palakihin yung bata. Na I have my family behind me. Si Sandy Montecillo, siya ay isang very empowered na babae. She's a girl boss. And I think I can relate An to her as advertising well. executive, right? Yes, advertising executive. I think I can relate to her sa parte na yun dahil tagal ko na rin po nagtatrabaho. I also feel like I'm a girl boss. Dahil I have a strong woman who raised me, my mom, parang it wasn't so hard to give off that energy na strong, empowered woman. Because alam ko, yun nga, meron akong template, meron akong ano bang itsura ng isang empowered woman. And in my life, all these years, all this time, it was always my mom. Talaga. She was such a strong character in my life. I think ang dami kong roles and mga characters na nagampanan na naging inspired din ng nanay ko. Halimbawa, dumating ang time na gustong ni Dom magka-baby kayo out of wedlock or hindi lang pa po kayo sa akin. kasal. Okay I lang don't sa'yo. judge that. I have a sister who is a single mother. May mga pamangkin po ako na pamangkin ko na sila before pa magpakasal yung mga kapatid ko. So, sa akin, it's really not a big deal. Parang bonus na lang din siguro. Basta it's with Dom Oo, na mahal sana. mo. Yun talaga. Oo, yes. It's, Oo. basta it's with someone who wants it with you. Yes. Because that's yes. so important. Because you Right. can want it all. Oo naman. Oo naman. And madali lang naman para Oo. sa tao na gumawa nun. Yung Yes, totoo, yes. masarap, di ba? Right. Sorry. Pero, kailangan, at sana ma-make sure mo na Yeah. gusto ng tao na magkaroon ng anak din. Kasama ka. Na it's a mutual decision. It has to be with someone that wants it with you. Si Rico, because this is your first time to work with him. Yes. Oh my Of course, gosh. alam ko, naririnig mo na siya, pero hindi pa kayo personal na magkakilala, di ba? I met Rico also before, but never kami nagkaroon ng bonding moment or nag-usap ng matagal. We're just, I think, acquaintances. But I've always looked up to him, of course. Idol nating lahat, si Rico Yes, Blanco. yes. Sabi ko nga, I think medyo naririndi na siya pag naririnig niya yun. But in reality, hindi. He really appreciates that when he hears that. And ako, sobra rin na-appreciate ko when he said yes to this project, na malaking part ako dun sa yes na yun. So, I'm so honored. I'm very, very honored. Ako, alam ko po na umaarte si Rico ever since. Parang bata pa ako, I used to watch him in Saan? Immortal po yata, Ah, sa mm. Angel Locsin po na projects. Napapanood ko na siya dati, so hindi bago sa akin at hindi surprise na umaarte pala si Rico. Ang nangyari, nung confirmed na yung project, tapos sinabi na nila po sa akin na confirmed na si Rico, sobrang wow, grabe, tinawagan ko yung best friend ko. Sabi ko, Bes, may movie kami ni Rico Blanco. So I was in the car, papunta ako sa mall. May movie kami, oh my gosh, yan. So binaba ko na yung phone, pagbaba ko sa mall, hulaan niyo tita kung sino nakasalubong ko. Si Rico. Wow. Grabe, never ko Oo. nakikita si Oo. Rico, Oo. Never! Oo. Never! Sa tagal namin magkakilala, never ko siya nakikita anywhere. Oo. Kahit sa events, hindi ko nakikita si Rico. Pero that moment, pagbaba ko ng phone, si Rico Blanco nakasalubong ko. And he was like, "Uy, we have a project together." Sabi ko, oh my gosh, I know. I was just on the phone telling my best friend that I'm gonna be doing a movie with you. And now here you are in front of me. Grabe, really, God works in mysterious ways. Hindi mo in-expect yun. Yun nga, never ko nakikita si Rico anywhere. Pero Yeah. nung araw na yun, I was so excited. And then I saw him in the mall. Pati siya, excited Kahit din siya din siya, makatrabaho. opo, I mean, yes, mutual sobra. yun eh. Opo. Oo. When you finally started the project, wala bang kapaan? Of course, lagi naman yun, Oo, tita. Parang oo. I think it's a very crucial part as well. Kasi kung hindi kayo nagkakapaan at masyado kayong confident, then you're only working for yourself. The fact na there was sensitivity, the fact that we were trying to be sensitive to each other while we were doing this film, yun yung confirmation na iningatan at inalagaan yung project. Inalagaan yung mga characters, parang hindi kami nagpabaya. Hindi kami sigurado nung pumunta kami sa set. Kasi alam namin na hindi lang naman opinion mo yung nagmamatter Yes, when you yes. do a role or a Right, character. You have a director, you have Yes. your writers there, and you have your scene partner. And ang daming umiikot na mga bagay para mabuo mo yung character mo. Hindi lang siya kung ano lang yung decision mo. So I think it's a very crucial part na magkakapaan po talaga. How did you Start. break the ice? I could not because
I'm so starstruck. To this day, Oo. really, I still can't believe that this is happening to me. I'm now promoting a movie with Rico Blanco. Grabe talaga. Never kong inimagine. Pero, how did we break the ice? Umamin ako if there's anything na pinakakinakabahan ako about this project, it's that I'm working with you. And I didn't want to disappoint him. He doesn't do this all the time. He doesn't do rom-coms. First time very, nga niya very ginawa. rarely Yeah. he First will time, do this. first time. Hopefully not And first the last. lead role for And him. Opo, Yes, correct. So oh. parang sobrang ingat na ingat po ako kasi I don't wanna disappoint him. Gusto ko na matuwa din siya habang nagtatrabaho kami together. So more than anything, yung kaba ko is that dahil siya yung partner ko sa pelikula na to. Ito, medyo ano lang itong tanong ko sa iyo ha. Halimbawa lang, wala si Dom sa buhay Opo. mo, walang girlfriend ni Rico sa buhay niya. Posible bang ma-in love ka sa isang Rico Blanco? Ay, hindi ko na po masasabi. May Dominic na po eh. Sabi ko nga kung halimbawa nga lang eh. Hindi ko na ma-imagine. Ayaw mo Ayoko na. nang Ayaw mo i-imagine na. yung sarili ko na wala si Dom. Ang swerte mo talaga, Ayoko Dom. na. Tamo niyan. Opo, Ang gusto ko swerte mo talaga. yun. Hindi ko na ini-imagine. Oh, wow. Hindi ko na, kinakancel out ko na yung Dominic thought. is so lucky to have Salamat you. po. I am di ba? also Ayaw mo lucky talaga. po. Sabi ko nga, Sobra. ano lang eh, di ba? Wala po, Supposing. hindi ko na makita yung Ayaw mo na. sarili Hindi mo na ko. makikita yung ganun. Paano mo i-describe si Rico as a co-worker naman? Siyempre Si Rico, magkaiba yan as a eh. co-worker, Oo. sobrang professional. Of course, hindi siya din magiging isang legend kung hindi siya sobrang professional. And At he's a sobrang- singer also? Hindi siya magaling sa Oo. ginagawa niya. Oo. Ang galing po ni Rico. Napakalalim ng mata ni Rico. Nangungusap. Yun ang masasabi ko. Sobrang nangungusap yung mga mata niya. Ang lalim niyang tumingin. When he says his lines, of course, he's a writer, tita eh. Yes, yes. Actually, growing up, nakikinig ako ng mga music ni Rico and lahat ng music na ginagawa niya really speaks to you. I think yun yung power ng mga singer at saka ng mga songwriter and producers. They need to make material that speaks to people, that connects with people. Mm-mm. And I think kaya sobrang andali lang din po para sa kanya na tumawid sa acting because if you're a singer, that's what you do You convey emotions. Nagko-connect ka sa mga tao through lyrics and as well as acting. Nagko-connect ka sa mga tao through the words that we say, our dialogues. So, I think sobrang dali nun para sa kanya, parang gamay na gamay niya, alam na alam niya po kung paano gawin. Natuwa ako talaga kasi, syempre rom-com, hindi natin nakikita in this light si Rico eh. Parang, I always thought baka he's a serious guy. Sobrang kulit pala, kengkoy pala si Rico, tawa lang ng tawa, very unserious. So ito yung mga na-discover So, mo ito sa yung mga kanya. na-discover ko Oo, sa kanya. Also, how much he loves what he's doing. He always asks questions. Parang ayaw niyang pumasok doon na sigurado na siya sa gagawin niya. You would think, tita, di ba, na baka sure na si Rico sa ginagawa niya. Kasi sobrang tagal niya na sa industriya. Sobrang alam na yung ginagawa niya, kumbaga. Pero, hindi pa rin. Parang, ingat na ingat pa din po siya. Parang hindi siya pumapasok na sure na siya sa gagawin niya. Yung lagi siyang sensitive sa mga opinions ko. Is this okay? Tatanong niya si Direk, kung ganito po kaya? So, lagi siyang... suggest din siya. Opo. Oo. Okay lang po ba yung ginawa ko, Direk? Tama po ba yung bato ng... So, to see a legend, it's not naman that he's unsure of himself, but seeing a legend, asking for opinions, doon ka ma-humble din, tita na parang, oo nga, bakit ako ba, papasok ba ako dito na sure na ako sa gagawin ko? Hindi rin. Parang if a legend like Rico still asks questions, still asks for someone's opinion about something that he wants to do, then it's very humbling. Doon mo marirealize na we can never be sure. So we have to be sensitive sa lahat ng nasa set. You work with your scene partner, you work with your director, you work with the environment. Meaning the set, is this chair? How do I play with this chair? Di ba parang there's always something na pwede mong idagdag. So hindi ka talaga papasok sa set na siguradong sigurado ka na sa ginagawa mo. So anong mga natutunan mo sa kanya? Kasi bukod sa, of course, sa discoveries mo, meron ka ring mga Yun nga, natutunan na working how with him. humbling it is to see a legend na pumapasok with humility sa set na hindi ako mag-i-impose ng dominance dahil si Rico Blanco ako. Hindi ko nakitaan ng kahit konting ere, hindi ko nakitaan ng
yabang, wala. Tita, as in, ikaw yung mahihiya. Pag on the set, andyan na siya agad. Nauuna sa akin, lagi nahiya ako pag nauuna siya. Kasi parang, dapat nauna ako na kay Rico. Hello. Si Rico yun eh. The level of professionalism and how open he is to be corrected, to make mistakes, to do it again because he wasn't satisfied. And that's okay. 'Di ba? Lahat tayo, ganun tayo magtrabaho dapat. There's always something more that we can give to the work that we do. That's something that I learned from him. And I'm sure nakadevelop kayo ng pagiging magkaibigan. Opo, yes diba? po. Nag-connect kayo, hindi lang as co-workers, but as friends as Also, well. very important Yes, that you have that connection with your Yes. partner, especially doing a project like this. Of course, may baby na involved eh. So, Oo. dapat malakas yung chemistry at connection nyo. And para mangyari po yun, you have to be open to each other. Na parang absorb ka sa kanya, tapos mag-absorb din siya from you. So, it's always like that. It's a give and take all the time to make it work. From your end, paano mo na-deliver yung character mo? Kasi kakaiba siya eh. It's not the usual Actually, character. tita, nahirapan nga ako kasi Okay. parang ang dami kong nang nagawa. Ano pa Oo, bang diba? hindi ko nagawa? Paano ko kaya i-attack yung role na to? Paano ko ba ibibigay yung role na to? Pero yun nga po, buti na lang, we don't do it alone. Sobrang guided po ako ni Direk Eric. Alam na ni Direk Eric kung anong gusto niya dun sa role na yun. And of course, reading the script again and again, parang Bible mo yan eh, pag artista ka eh. Lagi mong hawak, yung script mo yun, yung kakampi mo. Nag-aaral po ako lagi ng script ko. Lagi lang akong may guidance. Kampante ako, kumbaga, na alam ko this will not go down because I have like Direk Eric beside me and I have Rico. And we always make the scene work. Si Direk Eric sobrang, gawin mo to. Yung meron na siyang mga notes sa isip niya, kumbaga sobrang connected niya rin po dun sa script. Sobrang personal din sa kanya yung script. Dali niya nang sabihin kung ano yung gusto niya, what he wants from this scene. Yun talaga po yun. Actually, acting naman is listening and reacting. Lagi ka lang mag-absorb, lagi ka lang makinig. Tapos, wag mong i-judge yung character mo kahit minsan nakakainis na siya. Kailangan mo talagang i-imbibe na ikaw yung Yes, tao yes, na yun. yes. And Oo. hindi mo siya pwedeng i-judge sa mga Right. decisions niya. Kasi once you Right. do that, then you're not gonna be able to do the character justice. Dumating ba sa point bilang isang actress or bilang isang aktor na you were given a certain role na parang hindi ka komportable, nagampanan? I don't think so. I think from the get-go, you need to be comfortable with whatever it is. Naging kabit po ako sa The Broken Marriage Vow. Yes. I- Galing-galing mo I doon. wouldn't in say fairness that to I was you, oo. uncomfortable. It wasn't uncomfortable because from the get-go, tanggap mo na, alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin. The last series that I did was also very, very difficult. I was a battered wife. Binubugbog ako ng asawa ko. This was What Lies Beneath. Kung magiging uncomfortable ka, it's because you care about the role or like you wanna do it justice, pero hindi ka naman uncomfortable dahil yun yung role na nabigay Yes, sa'yo. Dahil yeah. umpisa pa lang, Yeah. nung pinitch to sa'yo, kung uncomfortable ka pala, hindi mo tatanggapin eh. So ako, I was always open to doing the uncomfortable. Hindi ako naa-uncomfy. You sa are mga an role actor. Yes, I am an actor. Kaya At na- the end of the day, Yeah, at the end of the day. yun nga, sabi ko, we grow Right. in uncomfortable situations. You've been in this business for like almost 16 years, 16 right? years, 16 years. Doon sa 16 years na yon, anong pinaka-highlight mo in It's showbiz? always been a dream of mine to do musical theater, and I was given the chance to do it in 2024. We did a musical play, Little Shop of Horrors, and I was nominated for my theater debut. Oo. So, I'm most proud of that, I think, tita. Kasi hindi Mm. talaga madali. As in, ibang-ibang mundo siya. Dun sa mundo na kinalakhan ko, na alam ko. Oh, kung meron mang uncomfortable, siguro yun po yun. Pero grabe yung growth ko after doing musical theater. It was such an amazing experience. I feel like ibang tao talaga ako after doing that. Kabang-kaba ako. Somehow, I have stage fright kasi nga po nung bata ako, lagi akong papakantahin ng nanay ko kung saan-saan. So, lagi ako natatakot. Oo, Parang oo. kahit ngayon po, Oo. like, kunyari may kumakanta dyan, tapos sasabihin sa akin nakakanta ako, parang naano pa din ako. Meron Kinakabahan ka pa rin, Oo, nanginginig oo. ako. So, imagine me doing that in front of a live audience, and theater critics are very, very hard to please. Theater people are very, very professional, and they will say whatever At walang it take two is. doon. Walang take two doon. Yes. So, they will say whatever it is that they want to say. They will not compliment you if you don't deserve it.
That's why, tita, when people compliment me about theater, those are the only compliments that I accept. Para pwede nyo sabihin sa akin maganda ako, subjective yun, bahala kayo dyan. Kung maganda ako para sa inyo, okay. Kung hindi, okay lang din. Pero yung theater compliments, tinatanggap ko po talaga, sinasa puso ko, dinadamdam ko talaga because I know how hard I worked for it. And it was a very, very difficult journey but very, very And fulfilling. the discipline is different. Iba Oo, rin di po ba? yung Oo. disiplina. And to Yes. be surrounded by such an uplifting group, sobrang uplifting ng theater community eh. You will really feel supported. Parang hindi ka papasok doon na may inggit. Laging gusto mong galingan kasi ang galing ng mga kasama mo. Gusto mong bigyan ng hustisya. At mabibitbit ka rin nila. Yun po, yun Yes, din. yes. I was so lucky Mm. because it was Reb Atadero I did the theater play with. It was directed by Toff de Venecia. Oh. Sobrang bait ni Toff. Oo. I was so lucky to be in that production and I was so lucky to be given that chance kasi hindi lahat po nabibigyan eh. Parang they really took a risk. So open ka na gumawa pa ng Opo, more yes, musicals yes, of in the course. future. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo noon ang gusto mong balikan? Siguro when my dad was still alive, I would always say this. Siyempre meron na akong mas klarong image of the situation I was in the past. Maybe if I'd be given a chance to rewind, I would have talked to my dad more. Kahit di niya ako makakausap. Yung try to make him feel more comfortable. Bata pa kasi ako, hindi ko pa naintindihan kung ano yung bigat ng sitwasyon. Parang, of course, I was growing up, but my dad was also growing old. Na walang kausap, kawawa naman. Parang, it was always just his TV. Kasi nga, wala pong salita eh. So, you can't really communicate with him. But now, looking back, parang if I would kung kaya kong mag-rewind, yun yung i-rewind ko na parte ng buhay ko. Parang, sana kinausap ko ng mas madalas daddy ko. Sana mas pina-feel ko sa kanya na mahal ko siya. Sana mas pina-feel ko sa kanya na hindi siya mag-isa. At kung nabubuhay pa ang tatay mo, anong mensahe mo sa kanya? Like, people would always say that my father, my dad, is the best and kindest person that they know. Parang even my mom's siblings would tell me that, na swerte-swerte ni mami mo, ang bait-bait ni dada mo. Thank you for loving us, Dad. Until to this day, we really feel your protection. Yung security ng family. Like, my mom now is in the hospital. But because my dad was a war veteran, medyo malaki yung insurance. Yes. So, nako-cover pa rin yung medical ng mami ko. Na hanggang, ang tagal niya nang wala, 13 years na po siyang patay. Hanggang ngayon, inaalagaan niya pa rin kami. And I can really feel that. Swerte ng mami ko. Magaling siyang pumili. Mahusay ang pagpili mo. At swerte kayong mga Ang anak. swerte ko. Oo, talaga. I consider myself lucky na yung medical bills ng mom ko is covered by my dad's insurance. Kasi imagine, tita, kung hindi. Yes. 'Di ba? Sakit, medyo mabigat 'yun. Yes. Nung huling lumabas kami ng hospital, millions talaga yung bill ng hospital ng nanay ko. She was bypassed. So, ang daming mga procedure. How is she now? How's your mom now? Not doing very good, tita, actually. Last week, I could still say na I'm so hopeful na makakapaglakad pa siya ulit, na makakapagsalita siya ulit, baka kaya pa ng speech therapy. Pero just the other day, parang medyo nawala yung hope ko na yun. Kasi medyo may mga updates na bago sa, like, may mga stroke ulit na nangyari sa brain niya. So, right now, we're just really trying to make her feel comfortable. If anything, I pray that she's not in pain. I really miss talking to my mom. I miss when she calls me. Right now, tita, she's not doing so well. Pero nasa bahay siya ngayon. No, she's in the hospital. She's still in the hospital. Please, your message to your mom if she's Mi, watching. pagaling ka na, Mi. Uwi na ikaw. Sana lang hindi siya in pain. Yun lang. Sana hindi siya nasasaktan ngayon. She's a fighter. I know she is. Wala, if anything, sana wala siyang sakit na nararamdaman. Kasi kawawa. My mom's 72. Hindi... Still young. Opo. Oo, still young. That's why... But she can talk. Not anymore. Hindi na rin nakaka-recognize. Parang recently, nakatitig lang siya sa amin. Oh my She God. couldn't speak. And, you know, my mom was a very vocal person eh. Lahat ng gustong sabihin, sinasabi ng nanay ko. And to see her now,
not being able to speak. And then, tita, it hurts so much kasi I'm seeing what my dad went through. And now it's my mom going through the same thing. So, I think yun yung pinakamalaking strain sa family namin na both our parents had to go through the same thing. It was my dad first, and now it's my mom na na-stroke din. So, parang yun yung masakit, I think, para sa amin lahat. Na pinagdadaanan ni mommy, yung pinagdaanan ng daddy ko noon. Na, si mommy, hindi siya sanay na inaalagaan siya eh. Siya yung nag-aalaga sa amin lahat, ever since. Kaya po, hindi yan nagpapadoktor eh. Recently lang, nung na-hospital siya nung November, yung huling hospitalization niya was when I was born, 30 years ago. So, she wasn't the type to go to the hospital when she's not feeling well. She wasn't the type to take mga maintenance. So, I feel like, ngayon, mahirap talaga yung situation ng How long mommy has ko. she been in the hospital now? A week na po, tita. I hope Monday she gets yata well namin. I soon. hope so too. Yes, yes, yes. Ay nako, grabe. Nag-uusap kami ng mga kapatid ko. Nag-iiyakan kami. Kasi 2 weeks ago, I was still hopeful. Pero parang kinuha na sa akin yung hope na yun. Siyempre, hindi dapat mawala yun. Sana makapagsalita ulit si mami. Pero medyo malabo na yung picture na inimprint ko sa utak ko dun sa scenario na yun. Parang, ngayon, ang hope ko na lang talaga is that she feels better. Na may uwi na namin siya, na komportable po siya, makatulog siya na maayos. I hope she's not agitated. She hates her situation. She I know. absolutely hates Oo. her state right now. Especially hindi And sa I sanay. couldn't oh. blame her. Pero, yun lang yung prayer ko talaga, na sana wala siyang nararamdaman na pain. Kasi hindi niya rin yun masasabi yun. Anong iniyakan mo ng gusto? Through Oo. your entire life? Maybe losing your dad was one? Yeah, that Oo. was very painful. Oo. Pero, nung isang araw nga, tita, kausap ko si Dom. Galing akong taping nun. Tapos parang buong araw na akong umiyak sa taping. Makeup artist ko. Nakita niya yun. Te, walang bayad yan. Iyak ka ng iyak. Sasabihan niya na ako ng ganun. Pero, akala ko, tita, alam ko na yung pain. Akala ko dati, alam ko na kung ano yung masakit. Pero, ito yung pinakamasakit. Na nakikita ko si mami na ganun. Yung nandyan pa siya, pero wala kaming magawa lahat para tulungan siya. So, yun yung pinakamasakit, I think. Na akala ko dati, alam ko na kung anong masakit. Hindi pa pala, and it doesn't compare. The pain I felt in the past would never compare to the pain that I'm feeling now, seeing my mom going through that. I get you. Yeah, Yes, opo, yes. grabe. Sobrang sakit. Hindi ako ready, tita. Mawala ng nanay. Kaming magkakapatid, hindi kami ready. As in, I don't think anyone is ever ready to lose their mom. Definitely, yes. Yeah. As in, sobrang takot na takot ako. Lagi ko pong sinasabi, ate, natatakot ako kay Ate April. Natatakot ako. Sinasabi ko kay Dom, babe, natatakot ako. They try to comfort me, but ang hirap po eh. Kasi, kung nakikita mo rin yung sitwasyon niya, parang, kawawa. And you have Kawawa work si Mami. also na kailang harapin mo. Opo eh. Oo. Yun na, Yes, kailangan yes, mo yes. magpanggap na okay ka lang eh. So, Yan ang ano ng isang iyak artista, ako, di ba? oo. Oo. Pagka iyak Diba? na naman ako, pag iyak na Oo. naman ako, pag walang Oo. ano. So, but of course, my mom would want me to stay strong. She's a very, very strong woman. And yun nga, kung lahat ng pinagdaanan niya in the past, na pagtagumpayan niya yun, na-overcome niya yun, I still believe that she can overcome her illness now, yung sakit niya. We just wanna give her strength at this time kasi wala po eh. Sobrang wala talagang ibang makakatulong sa kanya kundi yung sarili Kumbaga, niya. at saka Yung at the same fighting time, spirit kayo niya na lang rin po at na mga gumana. anak, di ba? This time, it's your turn to take care of Yes, your yun mom, po. di ba? Mm. She took care of you, Yeah, the five of you, grabe, pero this grabe time yun. naman, kayo naman yon. Super mom yung nanay ko. Okay, take this opportunity to invite everyone sa inyong napakagandang pelikula na tiyak na magiging masaya, okay? Hello everyone, ako po si Sue Ramirez. Gusto ko po kayong imbitahan, anyayahan na panoorin po ang aming pelikula under Regal Entertainment. This is written by Jose Javier Reyes and directed by Eric Quizon.
Ang Project Baby po ay showing na in cinemas on June 10. Regal has made the tickets more affordable so that more people can Oy, go that's to the nice. cinema. Oo. Mas mura yung mga tickets namin Wow. compared sa ibang mga movies na makikita nyo sa sinehan. So, Affordable this it's time, more oh. affordable this Yes, time oo. so that everyone and anyone can really And see can it enjoy and the watch movie. it. Oo. Ang ganda po ng pinaglalaban ng movie na to. It's not only about the choices that a woman can make, but also how men approach fatherhood. And Rico Blanco is in this movie with me. I'm sure everyone is so excited to watch him. I'm so excited. I haven't seen the movie. We are so excited too. Oo. If anything, I'm most Oo. excited to see Rico on the big screen. Ang daming gusto ayan, yung mga nagko-comment sa trailer namin na Rico, anakan mo ko. Sandali, movie lang to eh, di ba? Parang, yun yung mga sinasabi ng Oo. tao. So I think sobrang excited yun na Sa trailer pa mapanood lang siya. kasi nakakaano na sila Opo, Marami crush nila si natutuwa Rico. Grabe. Oo. Hindi naman, di ko kayo masisisi. Oo. Oo, tama lang yan. Pero yun nga po, June 10 in cinemas nationwide. Sana po ay madala niyo ang inyong pamilya. We'll have a good time. Promise po, magiging masaya ang pelikula na to. Hindi kayo mabibigo pag pinanood niyo po. Any upcoming projects na gusto mo i-share? I have a Cinemalaya Oh, wow. Oo. film that we're gonna start shooting very soon as well. I'm doing a series now na sobrang excited ako na mapanood nila. Actually, ngayong June na lalabas. Yun ang kailangan talaga abangan nila. Opo. Yes, Ngayong aside June from the lalabas movie. na po ang series na to. Sobrang exciting to. Nakita na nila to online, pero hindi pa nila siguro alam na I'm part of it. But very soon, I'm very excited for you all to watch it. And of course, Project Baby. Yes, and of course, June Project 10? Baby, June 10 Oo. and cinemas nationwide. Ay, wala kang palang mensahe kay Dom. Baby, love you. O, yun lang pala. Ganun lang yun, yung mga social media accounts mo. Okay, you can follow me on Instagram at Sue Anna Doodles, Sue Ramirez on Facebook, Ate Nyo Sue on TikTok. Abangan nyo po, nasa social media platforms ko po lahat ng mga ganap na mangyayari. Maraming salamat, of course, sa Regal Films. Yes. Thank you so much, Rosel, and of course, Keith, for having Sue guest on my program. Of course. Maraming salamat. April, thank you so much. Joanne, thank you so much. Patricia, maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland. Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes. Nesta Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. At of course, kayo mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.